Ang isang mandirigma ay wala sa edad, kundi ito ay nasa puso. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Noong pagtatapos ng bagyong Yolanda, agad akong nagtungo sa Ormoc dahil sobrang nag-aalala kami sa aking kapatid na naninirahan doon. Nasira ang kanilang tirahan at kabahayan. Sa awa ng Diyos, ligtas naman sila at hindi nasaktan. Tumulong na rin ako sa pagpapagawa ng kanilang bahay. Kaya naman, nanatili din ako sa lugar ng halos 1 taon. Tumulong na rin kasi ako sa tinatayong maliit na tindahan ng aking kapatid. At napagpasyahan ko na din na magtrabaho upang kahit papaano ay makatulong sa nag-uumpisang pamilya. Sa pananatili ko sa lugar ay hindi pa rin maiwasan ang usapin tungkol sa nakaraang bagyo. Isang gabi, habang naroroon ako sa bahay ng aking katrabaho kasama ang iilang kaibigan upang mag-inuman at manood ng pelikula, ay biglang nawala ng kuryente. Hanggang sa nauwi ang pangyayari sa pagkwekwento ng kanyang lolo tungkol sa isang babae na minsan ay naging tagapagligtas sa kanilang lugar. Ormoc, isang lungsod sa lalawigan ng Leyte. Hinango ang pangalan ng lungsod mula sa Ogmok, isang matandang Bisayang katawagan para sa mga mababang malalim na lupain. Ito ang pinakaunang hindi lalawiganing lungsod ng Pilipinas. Ito ang sentrong pangkabuhayan, kalinangan, kalakalan at transportasyon sa kanlurang Leyte. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1948 sa lugar ng Ormoc, Leyte. Si Juanita ay isang babae na pinagsakluban ng masasakit na pangyayari sa buhay. Pinaslang ang kanyang mga magulang dahil sa awayan ng lupa. Noong nakapangasawa siya sa murang edad, ay binaril at napaslang naman ang kanyang asawa ng mga tulisan. At ang anak na ipinagbubuntis ay nawala rin sa kanya dahil sa kanyang pagkakadulas. Hindi naging madali ang ibinigay ng kapalaran kay Juanita. At ang 2 kapatid na lalaki ay nabaliw dahil hindi nakayanan ang pagsubok ng mutya na tinatangan ng mga ito. Ang lolo at lola na lamang ang naging sandigan ni Juanita. Sa paglipat nilang magkakapatid sa poder ng mga matanda, ay hindi pa rin natapos ang problema. Dahil sa panahong iyon, ay may naging kalaban ang kanyang lolo na mga maligno at uri ng aswang. Halos gabi-gabi, tila bangungot ang nararanasan ni Juanita dahil sa pangangambala ng mga nilalang na iyon. Kahit papaano ay nalalabanan naman ito ng kanyang lolo. Hanggang sa dumating ang araw na labis na ang panghihina ng kanyang lolo dahil na rin sa natural na sakit nito. Walang ibang mapagpasahan ng tangan ang matanda, kundi ang kanyang apong si Juanita. Subalit ayaw itong tanggapin ng dalaga dahil natatakot siya sa mga magiging kalaban nito. Sa bawat araw ay mas nahihirapan ang kanyang lolo sa patuloy na pakikipaglaban sa buhay. Nakaratay na ito sa higaan at hindi na kumakain. Kahit ang mga albularyo ay wala nang magagawa
dahil hindi sakop ng kanilang karunungan ang likas na karamdaman ng isang tao. Lalo pa at hindi ito ordinaryong sakit lamang. Ang payo ng mga albularyo ay may tatanggap sa hinahabilin nitong tangan upang tuluyan ng magpahinga ng payapa ang matanda. Dala na rin sa labis na pagkaawa ni Juanita sa kalagayan ng kanyang lolo, ay napilitan siyang tanggapin ang tangan nito. Isang maliit na kahoy na may 2 pulgada lamang ang haba at kulay itim. Nakakonsagra ito at naging isang kwintas. Ang bagay na iyon ay nagmula sa puno ng sinukuan. Bago malagutan ng hininga ang matanda, ay kinausap pa nito si Juanita. Ayon sa kanyang lolo, may isang kalis na ipinagkaloob sa kanya mula sa kaibigang engkanto. Subalit, hindi na niya ito magagawa dahil sa kanyang kalagayan. Alam na rin ng engkanto na si Juanita ang kukuha ng kalis. Naghihintay na lamang ang kalis na makuha mula sa ilalim ng dagat. Tila isang mabigat na suliranin ang pinagagawa ng kanyang lolo. Dahil hindi naman marunong lumangoy itong si Juanita. Pero sa katahimikan ng matanda, ay nangako si Juanita na tutuparin ang lahat na hinahabilin nito. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay tuluyan ng namayapa ang matanda. Masakit ngunit maigi na rin iyon upang matapos na ang paghihirap ng kanyang lolo. Awang-awa naman si Juanita sa kanyang lola Goyang. Bakas sa mukha ng matanda ang matinding kalungkutan nang pumanaw na ang asawa niya. Sa mahigit 80 anyos ay walang sakit itong si Lola Goyang. Bagkus, kaya pa nito ang mga gawaing bahay at ang pag-aalaga sa 2 binatang apo na nawalan na ng katinoan. Hangang-hanga naman si Juanita sa matanda dahil ito na ang tumayong lolo at lola, maging ama at ina nilang magkapatid. Habang nasa bahay ang matanda, ay si Juanita naman ang naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagtitinda ng kakanin sa palengke. Kahit ang paghatid ng mga uling sa bahay-bahay, ay pinasok na rin ng dalaga para lamang makadagdag ito sa kanyang kita. Nawalan na rin ng gana si Juanita na muling umibig dahil sa sinapit at mas humihirap na kalagayan. Hindi naman malaman ni Juanita kung saan hahagilapin ang sinasabing kalis ng engkanto. Sa lawak ng karagatan, saan naman niya ito hahanapin at papaano niya iyon makukuha? Kung gabewang pa lang ng tubig ay takot na itong si Juanita. Habang wala pa siyang ideya kung saan ito hahanapin ay itunugon na muna niya ang pag-aaral sa tangan ng sinukuan. Sa tulong na rin ng albularyong si Mang Ernesto, noong una ay normal naman ang mga gabi ni Juanita. Maliban na lang noong natapos na ang 40 diyas ng kanyang lolo. Dito na nag-umpisa ang pagpaparamdam ng mga maligno. Kung dati naman ay naririnig lamang ito ng dalaga, sa pagkakataong ito ay nakikita niya na ang nakakapangilabot na itsura ng mga ito. Nagtatago lang sa kwarto si Juanita habang ang lola ay pinapalakas naman ang loob ng kanyang apo. Kailangan niyang harapin ang mga ito dahil kung hindi, mas magiging matindi pa ang panggagambala ng mga nilalang. Lola, hindi ko po kaya.
Natatakot na wika dito ni Juanita. Pasensya ka na, apo, kung dinaranas mo man ito. Sambit dito ng kanyang lola. Nagsaboy na lamang ang matanda ng asin sa labas ng bahay. Bilang pansamantalang may taboy ang mga elemento. Naawa naman ang matanda sa kalagayan ni Juanita. Nangangamba ito, baka masiraan na rin ng bait katulad sa kanyang mga kapatid. Kaya kinabukasan ay sinamahan ni Goyang ang apo patungo sa albularyong si Ernesto. Nais nitong ibigay sa albularyo ang sinukuang gawa ng takot na baka mabaliw rin ang kanyang apo. Subalit tumanggi ang matanda. Nirerespeto nito ang kahilingan ng kanyang namayapang lolo. Ipinaliwanag din ng albularyo na hindi naman ito ibibigay ng matanda kung hindi niya nakitaan ng potensyal itong si Juanita. Hindi katulad sa mga kapatid nito na mismong matanda ang nagpigil sa mga ito na wag pilitin ang sarili na magkaroon ng mutya. At wala rin kasiguraduhan na titigil na nga ang elemento sa panggagambala. Kinausap naman ni Ernesto ang dalaga. Kailangan na magtiwala ito sa kanyang tangan dahil napakalakas ng sinukuan. Walang ibang pinipiling nilalang, kahit tao o gabunan ay kaya nitong labanan. Sige po, Mang Ernesto, susubukan ko po. Wika dito ni Juanita. Sa mismong araw na iyon ay buong araw na pinaghandaan ni Juanita ang muling pagdalaw ng mga elemento. May mga pagkakataon na sumasakit na ang kanyang ulo sa pagbabasa sa libretang ipinagkaloob ng kanyang lolo. Lingid sa kalaman ni Juanita na ang kanyang pag-aaral ng mga orasyon habang nagtitinda sa palengke ay nakakaakit na pala siya ng mga aswang. Walang kamalay-malay ang dalaga. Naiilan sa mga bumibili ay mga aswang na pala. Kinikilatis ng mga ito ang dalaga. Sa ginawa ng dalaga ay magbabadya pa ang mas marami pang nilalang na maaaring gagambala sa kanya. Sa pag-uwi niya, bandang 5:00 ng hapon, ay may nasipat si Juanita na mga nagtatakbuhan sa paligid. Mga paggalaw ng mga damo at kakaibang boses na parang sa aso. Binilisan na ni Juanita ang pag-iigib sa balon na nasa likod bahay. Pilit naman siyang nagtatapang-tapangan at kapag may sumambulat na nilalang ay hindi siya mag-aatubiling tigalpuhin ito. Bitbit ang timba papasok sa bahay. Inaya rin niya ang kanyang kapatid na pumasok na rin doon. Nasa likod bahay rin kasi ito naglalaro sa usok na nagmumula sa balat ng nyog. Kahit wala na sa katinuan ng mga kapatid ni Juanita, ay hindi naman ito nagwawala. May pagkakataon lang talaga na inaatake ng takot ang mga ito at sumusuot sa ilalim ng kama upang magtago. Ilang oras din itong hinihintay bago lumabas ng kusa. Inabisuhan naman ni Juanita ang lola na may nasipat siyang kumakaluskos sa labas. Apo, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong dito ng matanda. Ayos lang po ko, lola. Magiging matapang na po ko. Tugon naman ni Juanita. Dahil sa patuloy pa rin ang mga nagtatakbuhan sa paligid at wala siyang makitang nilalang, ay sinubukan ni Juanita sa unang pagkakataon na magpalipad hangin.
Dahil sa kanyang ginawa ay mas tumindi pa ang mga nagtatakbuhan. Kahit sa ibabaw ng puno ay may gumagalaw na rin. Yari, mali yata ang ginawa ko. Wika nito sa kanyang sarili. Makalipas ang halos isang oras ay nasipat ni Juanita ang isang nilalang. Ni animoy aso, ngunit maliliit ang paa. Sa harapan at malalaki ang tenga. Sa kanyang paglalarawan ay sinabi ng lola na isang sigbin ng kanyang nakita. Pinapasok ni Juanita ang lola at mga kapatid sa isang silid. Apo, mag-iingat ka. Sambit dito ng kanyang lola. Tumango at ngumiti naman itong si Juanita at lumabas na ng bahay. Bitbit ang isang patpat ng bagakay. Hinarap ng dalaga ang sigbin, ngunit unti-unting dumami ang mga mapupulang naglulutangan mula sa dilim. Pilit pa rin na nilalabanan ng dalaga ang takot. Dahil sa kanilang apat, siya lamang ang may kakayahan na lumaban sa mga elemento. Wala man siyang alam sa pakikipaglaban, pero kahit papaano ay alam niya ang pumalo. Nag-usal si Juanita ng poder sa katawan at pampatibay at lakas sa kanyang hawak na patpat. Sige, lapit. Pagbabaliin ko ang mga buto ninyo, mga demonyo kayo. Matapang na wika dito ng dalaga. At dito na nag-umpisa na magsilabasan ang mga sigbin. Mula sa isa ay nasa 8 na ang mga ito. Umangil ang isang sigbin at agad sumunggab sa kanya. Pumikit itong si Juanita habang sinalubong ng palo ang nilalang. Ramdam niya na napakagaan lang ng kanyang natamaan. Ngunit sa pagdilat niya ay kitang-kita ni Juanita ang napakalayong inabot ng sigbin na tumilapon. Nagkalakas loob na ang dalaga na umatake. Sa bawat palo niya ay agad tumatalsik palayo ang mga sigbin. Nagtatamo rin ito ng matinding pinsala sa bahaging natatamaan ng bagakay. Nagawang mapatras ni Juanita ang mga elemento. Subalit sa pag-atras nito ay nasipat niya ang figuran ng malaking tao sa dilim na nakatayo at nakaharap sa kanya. Agad din naman itong umalis kasama ang mga sigbin. Laking pasalamat naman ng dalaga na hindi sumugod ang malaking tao. Tanging pagpalo lang naman ang alam nito. Pumanhik na ng bahay itong si Juanita at kinamusta ang lola at mga kapatid. Naging maayos naman silang lahat. Ngunit ang engkwentrong iyon ay umpisa pa lamang sa napakarami pang kahaharapin na laban ni Juanita. Kinabukasan ay inilahad niya kay Mang Ernesto ang pangyayari. Nais ng dalaga na matuto siya sa pisikal na kombate dahil walang silbi ang lakas na taglay niya kung hindi ito marunong sa pakikipaglaban. Sa wakas, Juanita, nagka-interes ka din na palawakin pa ang kaalaman mo. Hindi biro ang may tangan ng sinukuan. Nakangiting wika dito ng albularyo. Dahil sa nais ni Juanita ay inabisuhan naman siya ng albularyo na bumalik makalipas ang 2 araw. Pinuntahan ni Ernesto ang kanyang pamangkin na sa Orestes, isang antingero na nasa kabilang bayan. Magaling ito sa pakikipaglaban lalo na kontra sa mga aswang.
Sa pag-uwi ni Juanita ay pinakiusapan naman niya ang kanyang lola na ito na muna ang magbabantay ng tindahan habang sumasailalim siya sa pagsasanay at upang may magbabantay pa rin sa mga kapatid ay sa mismong bakuran nila mangyayari ang pagsasanay. Gayunpaman, makalipas ang 2 araw ay nakadaupang palad na sina Juanita at Orestes. Hindi may kakaila ng dalaga na nakadama siya ng paghanga agad sa binata. May itsura at napakalaki ng katawan. Bakas dito ang pagkabanat sa laban dahil sa mga iilang peklat sa braso at sa mga kamay nito. Ngunit hindi na binigyan pa ng pagkakataon ni Juanita ang sarili sa tawag ng damdamin dahil may misyon pa itong gagampanan. Unang itinuro ng binata sa kanya ay ang alamin kung may masasamang nilalang ba sa paligid sa pamamagitan ng pagiging sensitibo sa nararamdaman niya sa paligid. Ang kilalanin ang iba't ibang presensya ay lubos na mahalaga sa pagiging isang antingero. Sa katunayan, simula noong napasa kamay niya ang sinukuan, ay samot-sari na ang nararamdaman ni Juanita. Subalit hindi naman niya ito binigyan ng pansin. Makalipas ang ilang araw, dinala ni Orestes ang dalaga sa lugar kung saan maraming nakalibing na biktima ng giyera. Ramdam naman ni Juanita ang bigat ng presensya sa lugar na iyon. Para bang may nakapatong sa kanyang balikat. Kahit ang paghihinagpis ng mga kaluluwa ay damang-dama din ng dalaga. Orestes, umalis na tayo sa lugar nito. Napakasama ng pakiramdam ko dito. Pakiusap dito ng dalaga. Sumang-ayon at napangiti naman ang binatang antingero. Dahil natutunan na rin ni Juanita ang makaramdam ng kaluluwa. Ibig sabihin, kung ang patay ay gano'n na, katindi ang pakiramdam niya dito, ano pa kaya kapag buhay pa? Isang gabi, dinalaw ng panaginip si Juanita. Isang lalaking nakaputi. Sa itsura nito ay hawig ang isang engkanto. Nasa harapan ito ni Juanita habang nakasakay sila sa bangkang disagwan. Patuloy lamang sa pagsagwan itong si Juanita. Patungo sila sa dalampasigan. Ngunit napakalayo pa nila. Sa sitwasyon ng araw, ay tila nasa 3:00 ng hapon ang pangyayari. Napakaganda ng panahon. Malinaw at hindi rin gaanong kaalon ang dagat. Hanggang sa may naaninag si Juanita na isang napakalaking bato sa ilalim ng tubig. Nasasabi niyang napakalaki nito dahil sa kabila ng nasa laot pa sila ay klarong-klaro niya ito na nakita mula sa bangka. Sa pagbaling ng tingin niya sa sakay na engkanto, ay bigla na lamang siya nitong itinulak at nahulog sa dagat. Napabalikwas naman si Juanita sa pagkakagising. Hinimas niya ang kanyang dibdib dahil pakiramdam niya ay nalunod siya sa tubig. Sumagi naman sa isipan ni Juanita ang tungkol sa kalis ng engkanto na nasa ilalim ng dagat. Pakiwari niya, ito na kaya ang senyales kung saan niya matatagpuan ang sinasabing kalis. Sa umaga ding iyon ay hiniling niya kay Orestes na turuan siyang lumangoy. Pinagbigyan naman siya ng binata at dinala sa isang mataas na bangin
kung saan dagat ang nasa ibabaw nito. "Tumalon ka, Juanita," wika dito ng binata. "Ano? Dito agad tayo? Hindi ba pwedeng sa dalampasigan muna?" Natatakot na tanong ni Juanita. Nang bigla siyang itinulak ni Orestes at walang patid na pagsigaw na lamang ang nagawa ni Juanita. Napakalakas ng pagkakabagsak niya sa tubig na halos ikawala na ng kanyang ulirat. Pinilit ng dalaga na umahon sa tubig. Ikinumpas niya ang mga galamay upang maangat ang kanyang sarili. Ilang minuto rin siyang nakipaglaban sa tubig hanggang sa naiangat niya na ang ulo sa ilalim ng tubig. Lumangoy ang dalaga hanggang sa mapadpad na ito sa gilid ng bangin at kumapit sa mga bato na naroon. Tumalon ang binata. Isang malutong na sampal ang natamo nito mula sa dalaga. Tumawa lang naman si Orestes at napatawan na rin itong si Juanita. Sa ganoong paraan, ang unang sabak ni Juanita sa paglangoy. Kasabay din ito ay ang pisikal na pagsasanay. Napapangiti na lamang si Orestes dahil hindi alam ni Juanita na taglay na pala niya ang kakaibang lakas at bilis. Ang tiwala sa sarili ang wala si Juanita. Sa paglipas ng mga araw, gabi-gabi rin paulit-ulit ang panaginip niya tungkol sa pagtulak ng engkanto sa tubig. Hanggang sa napagpasyahan ni Juanita napuntahan ang bahagi ng laot kung saan paulit-ulit niyang nakikita sa kanyang panaginip. Sakay ng bangka si Juanita sa bahaging iyon ng laot. Pilit niyang sinipat ang malaking bato sa ilalim. Sa halos kalahating oras ay nakita rin niya ang malaking bato. Itinali niya na ang mahabang lubid sa kanyang bewang at ang dulo ay nakatali naman sa bangka. Lumusong na sa tubig ang dalaga. Dala ang itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Halos kada 2 minuto ay umaahon ito upang kumuha ng hangin. Wala naman siyang nakikitang kakaiba sa ilalim. Malamang dahil hindi pa ganoon kalalim ang naabot niya. Nagpahinga muna si Juanita. Ang paghandaan ang mas mahabang oras sa pagsisid hanggang sa may nasipat siya na maliwanag sa ilalim ng tubig. Huminga ng malalim ang dalaga at sinisid ang nagliliwanag sa ilalim. Magkahalong puti at asul ang liwanag at sa kanyang paglapit ay nakita nga niya ang kalis na nakatarak sa isang bato. Sa wakas, natagpuan na rin niya ang bagay na iyon sa loob ng ilang buwan na paghahanap. Marahang hinawakan ni Juanita ang hawakan ng kalis. Ang hugis ng talim nito ay parang alon ng dagat. Agad na rin siyang lumangoy pataas hanggang sa nakaupo na siya sa bangka. Mariin niyang tinitigan at kinilatis ang anyo ng kalis. Nasa mahigit 1 talampakan ang haba ng talim. Kakaiba rin ang hawakan nito na napaka-eksakto lang sa kanyang kamay. Sa gitna ng hawakan ay may kulay asul na hugis patak ng tubig na nakaukit dito. Iwinasiwas pa niya ito at napakagaan lamang, subalit hindi niya matukoy kung gawa ba ito sa bakal o isang bato. Hindi niya na iyon alintana. Ang mahalaga ay napasa kamay niya na ang sandatang hinabili ng kanyang lolo. Subalit laking gulat na lamang niya dahil ang kalis biglang kumawala sa kanang kamay
at lumutang ito sa ere. Nang akmang kunin niya na ito, ay bigla itong tumarak sa kanyang kanang palad at pilit na bumaon. Damang-dama ni Juanita ang sakit dulot ng napakatalas ng talim nito. Hanggang sa tuluyan ng bumaon ito sa kanyang palad at naglaho. At nang sandaling iyon ay naramdaman ng dalaga ang kakaibang lakas na lumukod sa kanyang diwa. Napansin niya na papalubog na ang araw. Tinitigan muna niyang maigi ang palad at binukas sa niya ito. Kinuha niya na ang sagwan at tumungo ng muli sa dalampasigan. Patakbo pa si Juanita na sumangguni sa kanyang lola tungkol sa nangyari. Habang nagkikwento ang apo, sa naranasan ay napapangiti na lamang ito dahil alam ng lola na ipinagkaloob na ng kalikasan ang isang sandata na magiging katuwang nito sa anumang laban na kanyang kahaharapin. Subalit nag-aalala ang dalaga kung papaano palalabasin ang kalis mula sa mismong kamay nito. Hayaan mo na yan, apo. Sa tamang oras, kusa din nalalabas ang kalis. Wika ng kanyang lola. Sa gitna ng kanyang pagtulog ay nagising si Juanita dahil may boses na tumawag sa kanya. Malalim ito ngunit malumanay na boses na nagmumula sa isang lalaki. Bumangon ang dalaga at sinundan ng naturang boses. Sa pagbukas niya ng entradang pinto, ay nakita niya ang engkanto na nakaupo sa beranda at nakangiti ito sa kanya. Marahan siyang umupo sa tapat nito. Inabot ng engkanto ang kanyang kanang kamay at may liwanag na gumapang mula sa kamay ng engkanto patungo sa kanyang katawan. Humayo ka, mandirigma, at bigyang hustisya ang nangangailangan. Wika dito ng engkanto. Sa isang iglap ay naglaho ang lalaki at bumalik sa normal ang paligid. Kinabukasan, sa pagdating ni Orestes sa kanilang bahay ay napaatras ito nang makita si Juanita. Nanlaki din ang mga mata nito at sinipat ang kabuuan ng dalaga. "Oh, bakit? Ba't nandiyan ka lang nakatitig sa akin?" Bungad dito ni Juanita. "Ang presensya mo, Juanita, bakit lumakas ng ganyan?" Gulat na tugon ng binata. Inilahad na rin niya na nakuha niya na ang kalis mula sa ilalim ng dagat. Ibinuka niya ang kanang palad at sinabing nakapaloob doon ang kalis. Subalit hindi niya alam kung papaano ito palabasin. Marahil sa oras ng pangangailangan ay muling magpapakita ang kalis. Matapos ang maiksing usapan, ay nag-umpisa na sila sa kanilang pagsasanay. Hindi rin makapaniwala si Orestes dahil sa biglaang pag-angat ng kaalaman ni Juanita sa pakikipaglaban. At kahit siya ay aminadong mas malakas na sa kanya ngayon ang dalaga. Kumuha ng bato si Orestes na kasing laki ng kanyang kamao. Iniutos niya kay Juanita na durugin ang bato sa mismong kamay nito. Kinuha ni Juanita ang bato at tinitigan hanggang sa dinurog ng dalaga ang bato gamit lang ang kanang kamay. Mismong si Juanita ay hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Ngumiti na lamang si Orestes at nagwika ito ng, "Mukhang dito na magtatapos ang pagsasanay natin, Juanita. Makinig ka sa akin. Huwag ka sanang mawala ng tiwala sa sarili. Dahil sa totoo,
sobrang lakas mo na. Marami kang kayang gawin. Napakalukod na niyan. Ang kakaibang enerhiya na nagmula sa elemento. Wika dito ni Orestes. Laking tuwa naman ni Juanita dahil sa pagwawakas ng kanyang pagsasanay ay masasabing ganap na siyang isang malakas na antingera. Ngunit sa kalooban nito ay may bahid na lungkot dahil hindi niya na makakasama ang binata sa araw-araw. Hindi naman natapos ang araw na hindi man lang niya napasalamatan ang binata. Naghanda ng mga kakanin si Juanita at sariwang inumin na mula pa sa niyog. Gayunpaman, ang pagtatapos ng kanyang pagsasanay ay umpisa na rin sa mga laban sa buhay na haharapin niyang mag-isa. Ngunit nagpasabi naman itong si Orestes na handa siya anumang oras kapag kinakailangan ni Juanita ng kasangga. Balik na din ang dating buhay ni Juanita sa pagtitinda ng kakanin buong araw sa palengke. Nagpasalamat naman siya sa kanyang lola dahil ginampanan muna nito ang kabahayan ng kanilang pamilya upang bigyang daan ang pagsasanay ng dalaga. Sa unang araw ng pagbabalik niya sa palengke, ay agad naman nakaramdam ng kakaiba itong si Juanita. Namumukhaan niya ang iilan sa mga mamimili na may kakaibang presensya. Hindi naman siya nagpahalata na alam niya na aswang ang mga ito. Sa buong araw niya sa palengke ay nasa 5 aswang ang nasilayan niya. Hindi niya akalain na matagal na palang nakikihalubilo sa mga tao ang mga aswang na iyon. Sa tingin niya, hindi naman magkakamag-anak ang 5 katao. Pero sa 5 ay may bukod tangi. Ang lalaking matangkad na pakiramdam ni Juanita ay nakaharap na sila minsan. Hindi lang niya maalala kung kailan at papaano. Habang papauwi na ang dalaga, ay napansin niya ang isang lalaki na nagtitinda ng mga patalim. Nakalatag lang ito sa sako na nasa lupa. Huminto muna si Juanita at tumingin-tingin ng itak. Sa tingin ko wala dyan ang hinahanap mo, Ineng. Wika dito ng tindero. Napatingin lang naman si Juanita sa lalaki at may kinuha ito sa kanyang lalagyan. Isang mahabang itak at inabot kay Juanita. Nasa 2 talampakan ang haba ng talim nito at purong gawa ito sa bakal. Napakapulido din ng hawakang kahoy nito na tamang-tama lang sa kanyang kamay. Para bang pinasadya iyon para sa kamay ng isang babae. Konting hasa lang, masisilayan mo na ang tunay na atlas ng itak na yan. Sambit dito ng lalaki. Dahil sa nagustuhan nga ni Juanita ang hugis nito, ay hindi na siya nag-atubiling bilhin ang naturang sandata. Bumili na rin siya ng isang punyal. Mukhang sasaba ka yata sa giyera, Ineng. Kung sa bagay, pakalat-kalat lang naman sila dito. Wika pa ng lalaki habang nagtagpo ang kanilang paningin. Tila alam din ng lalaking iyon ang presensya ng mga aswang sa paligid. Pinalitan ng lalaki ang napiling punyal ng dalaga. Mas nararapat ang punyal na ito para sa iyo, Ineng. Wika dito ng lalaki. Mas nababagay? Bakit? Ano bang meron sa punyal na ito, Manong? Takang pagtatanong ni Juanita. Kung hindi mo na itatanong, nililok ang punyal na iyan
mula sa buto ng isang mandirigmang antingero. Seryosong tugon dito ng lalaki. Sa katunayan, binigay na ng libre ang punyal na iyon. Ayaw sanang hindi bayaran ni Juanita, kaso nagpupumilit ang lalaki. Dagdag pa ng lalaki, ang punyal na iyon ay hindi na kailangan ng usal o dasal upang gamitin laban sa mga nilalang ng dilim. Pero wala itong silbi kapag ginamit sa panghiwa ng gulay o anumang pagkain dahil wala naman itong talim. Subalit napakabisa daw nito laban sa mga aswang. Katumbas daw nito ay ang buntot ng pagi. Natanaw naman ni Juanita ang mga usok na nagmula sa kanilang bakuran. Nakangiti naman siya dahil alam niya na gawa iyon ng kanyang lola. Nakita niya naman ito at ang mga kapatid na naglalaro pa sa usok ng balat ng nyog, habang si Lola Goyang ay nagwawalis sa bakuran. Lumapit siya dito at agad na ibinigay rito ang punyal. "Ano ito, Juanita?" takang tanong ng matanda. "Proteksyon niyo po laban sa mga masasamang nilalang." Nakangiting tugon ng dalaga at agad na pinuntahan ng kanyang mga kapatid. Habang pinagmamasdan ng mga kapatid, nanghihinayang si Juanita sa mga ito. Malaking tulong sana sa kanya ang kanyang kapatid kung hindi pa ito nawalan ng katinoan. Dapat sila ang nag-aalaga sa matanda. Tandang-tanda pa noon ni Juanita nang minsang tinangka ng magkapatid na maging isang antingero. Binalot lamang ng takot ang diwa ng mga ito sa gabi-gabing paggambala ng mga nilalang na hindi nakikita. Makailang beses na rin silang sinuway ng kanilang lolo, ngunit nagmatigas pa rin dahil maging gahaman na magkaroon ng kapangyarihan na hindi naman nila napanghawakan ng wasto. Pero nandito na sila sa sitwasyon. Bilang nakababatang kapatid ay responsibilidad niya na ang kanyang mga kuya. Matapos ang hapunan ay hinasa na ni Juanita ang bagong biling itak. Mas gumanda ang itsura nito nang maghasa at mas tumalas na ang kanyang sandata. Ang lumang itak niya ay isinabit sa dingding ng kusina, habang ang bagong itak ay nasa kanyang silid. Habang nagpapaantok ang dalaga sa may beranda, ay lumapit itong si Lola Goyang. Dala nito ang punyal. Ikunento ng matanda noong kabataan pa niya. Hindi na bago para sa matanda ang makipaglaban sa mga aswang. Dahil simula noong tanggalin niya sa kanyang buhay ang asawa, ay kasabay na rin niyang tinanggap ang buhay na kasama ang mga presensya ng mga masasamang elemento gaya ng aswang. Palagi daw gumagawa ang lolo ni Juanita noon ng patalim na gawa sa bagakay dahil nasisira matapos ipanglaban niya sa mga aswang na gumagambala. Napangiti naman si Juanita dahil tulad ng kanyang lola ay bagakay rin ang una niyang ginamit laban sa mga masasamang elemento. Nangako naman ang matanda na sa abot ng kanyang makakaya, kung kinakailangan ay hindi siya magdadalawang isip na muling lumaban. "Lola, hanggat maaari, huwag na kayong makipaglaban pa. Hindi na ganon kalakas ang katawan ninyo." Wika dito ni Juanita. "Wala sa edad yan na po, kundi nasa puso," tugon ng matanda. Kinabukasan, matapos ang agahan ay tumungo na si Juanita sa palengke.
Bitbit ang dalawang buslo ng mga kakaning suman at bibingka. Nang may nakasalubong ang dalaga na isang matangkad na lalaki na kalimitan niyang nakikita sa palengke. Ngumiti ito sa kanya at bilang respeto ay ngumiti rin si Juanita. Nang lumagpas na sila sa isa't isa, ay kasabay ng presensya ng aswang ay gumuhit din sa alaala ng dalaga ang gabing nakipaglaban siya sa mga sigbin. Napakatalas ng pakiramdam niya na ang imahe ng lalaking sa gabing iyon ay ang mismong lalaki na kanyang nakasalubong. Pasimpleng lumingon si Juanita at patuloy lang naman sa paglalakad ang lalaki. Makalipas ang ilang minuto ay napaisip ito kung saan kaya nagpunta ang lalaking iyon. Biglang kinutuban si Juanita at napabalik ng bahay. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang lalaki na nakatayo sa tapat ng kanilang bahay. Nang magkalapit na si Juanita, ay agad niyang tinanong ang lalaki kung ano ang kailangan nito. Lumingon lamang ang lalaki at ngumiti. "Wala naman, namamasyal lang ako." Tugon ng lalaki at agad na itong naglakad papalayo. Iba na ang kutob ni Juanita. Pumasok ito sa bahay at inabisuhan ang kanyang lola na mag-ingat sa mga hindi kilalang tao na umaaligid sa kanilang bahay. Itinaas na rin ni Juanita ang poder para sa proteksyon ng kanilang bahay. "Huwag kang mag-alala, apo. Hindi na bago sa akin ang mga ganitong bagay," wika dito ng matanda. Samantala, nagpatuloy sa pagtitinda sa palengke itong si Juanita. 3:00 pa lang ng hapon ay nagsara na ito at nagpa siyang umuwi. Ilalako na lamang niya ang mga natirang paninda sa mga bahay na madadaanan niya. Hindi na rin niya nakita ang lalaking nabilhan niya ng itak noong nakaraang araw. Gayunpaman, sa kanyang paglalako sa natitirang kakanin, ay nakasagap ng balita si Juanita na hindi naging maganda sa kanyang pandinig. Ayon sa iilang mga katao, ilang linggo na rin nilang problema ang pagkamatay at pagkawala ng kanilang mga alagang hayop tulad ng kambing, manok, baboy, at kahit baka at kalabaw. Hindi naman nila maipaliwanag kung bakit nangamatay ang mga alaga. Kakaiba din daw ang pagkamatay ng mga ito dahil natutuyuan daw ng dugo. Minsan pa, ang natagpuan nila ang mga malalaking alaga na animoy nilapa ng kung anumang mabangis na hayop. Hindi na lang nakisali itong si Juanita sa kanyang mga narinig dahil alam niya na may kababalaghang nangyari sa kanilang baryo. Tila kilala na rin ni Juanita ang salarin. Walang iba kundi ang lalaking matangkad. Kinagabihan, sa mismong araw na iyon ay nagpaalam si Juanita sa kanyang lola na magmamasid-masid muna siya sa paligid. Uumpisahan niya na ang kanyang responsibilidad bilang isang antingera. Tangan niya ang mahabang itak at isang sibat na gawa sa bagakay. Una niyang pinuntahan ang kapitbahay na may mga kambing na alaga. Sa kanyang paglalakad sa gitna ng dilim, ay muli niyang nasilayan ang mga mapupulang mata sa paligid. Nang bigla niyang ibinato ang sibat, ang mga matang iyon ay biglang umangil at isang sigbin ang natamaan. Agad nagsilundagan ang ibaba at walang habas naman na pinagtataga ng dalagang antingera ang mga nilalang.
Nang maubos na ang mga sigbin, ay muling nagpakita ang figura ng matangkad na lalaki. Dahan-dahan itong lumapit kay Juanita. Kahit papaano ay nakadama ng takot ang dalaga dahil ito ang magiging kauna-unahan niyang laban kontra aswang. Inalala naman niya na nagpayo si Orestes na magtiwala lamang sa tangan nito. Naninilaw ang mga mata ng lalaki at nakangisi ito. Kakaiba din ang laki ng kamay nito na merong mahabang kuko. "Kumusta ka na, Juanita?" Bungad dito ng lalaki. Sino ka? Bakit mo ako kilala?" Tanong ng dalaga. "Hindi na mahalaga kung sino ako dahil mamamatay ka na ngayon." Sambit ng lalaki. Sa kanilang paglalaban ay laking gulat ni Juanita dahil tumatalbog lang ang kanyang itak sa kalaban. Tumatawa naman ito sa tuwing natatamaan ng dalaga. Nais naman ng dalaga na labanan ito ng pisikalan, kaya hindi niya inusal ang sinukuan. Ibinaba ng dalaga ang itak, nakipagmano-mano sa aswang. Halos magkapantay lang sila ng bilis at lakas. Tila ba nalilibang ang dalaga sa labanan dahil hindi man lang siya nakakaramdam ng sakit sa bawat suntok na natatamo niya mula sa aswang. May mga pagkakataon din na tumitilapon si Juanita, ngunit mas ginaganahan pa ang antingera. Ganito pala ang pakiramdam ng may isang tangan. Sa sandaling iyon ay nawala na ang takot ng dalaga at napalitan ng pananabik sa tuwing magpang-abot ang dalawa. Gumuhit na ang pagkainis sa itsura ng aswang habang si Juanita ay nakangiti pa. Kaya nagtagal din ang laban dahil nais ni Juanita na lumabas na ang kalis, ngunit hindi niya talaga alam kung papaano ito gagawin. Nagpatuloy sa pakikipagbuno ang dalaga hanggang sa natamaan na siya ng mga kuko na tumarak sa kanyang sikmura. Napatikluhod ang dalaga habang tumatawa naman ang aswang. Lumapit ito upang undayan pa ng saksak itong si Juanita, ngunit buong lakas niyang sinuntok ang aswang sa baba, dahilan upang tumalsik ito ng malayo at nagpagulong-gulong pa sa lupa. Ang kuko ng aswang ay hindi man lang bumaon sa kanyang balat. Tumakbong sumugod ang dalaga at walang patid na binugbog ang aswang. Hanggang sa napaatras na lamang si Juanita dahil biglang umilaw ang kanyang kanang kamay at laking gulat niya dahil lumitaw ang kalis na nagliliwanag. At nang makita ito ng aswang ay tila ba isang batang paslit na umiiyak ito. Napagtanto ni Juanita na takot ang aswang sa kalis. Sa pagtaga niya sa aswang ay agad itong nangisay. Umangil ng malakas at naaagnas ang katawan nito. Napamangha na lamang ang dalaga sa kanyang nasilayan. Ngunit biglang kumawala ang kalis sa kanyang kamay. Lumutang ito sa ere at pumaikot ng mabilis. Patungo ito sa isang direksyon na agad ay tinamaang nilalang at agad na naagnas. Pumaikot pa ito sa paligid at doon nag-aangilan ang iba pang aswang na nagkukubli at nakamasid lang pala sa kanilang laban. Napangiti na lamang si Juanita dahil may kakayahan palang ganon ang kanyang kalis.
Kinabukasan, balik sa tindahan ang dalaga. Habang siya ay nanananghalian, nasipat niya ang isang babae na may katabing dalawang lalaki na masama ang pagkatitig sa kanya. Dama ni Juanita ang napakalakas na presensya ng mga ito, lalong-lalo na ang babae. Makalipas ang ilang segundo, ay umalis na rin ang mga ito. Nang matapos ang kanyang pananghalian, ay dumagsa naman ng mga mamimili. Araw kasi ng linggo. Kalakasan ng palengke sa ganoong araw. Nawala na sa isip ni Juanita ang tatlong nilalang dahil sa kanyang pagkaabala. Samantala, nang makatulog na ang dalawang apo ni Lola Goyang, ay siya naman ang magsisyesta. Kakahiga lamang ng matanda nang may narinig siyang langit-ngit ng kawayan. Ito ay sa sahig nila na nasa bahaging beranda. Alam ng matanda na may pumanhik sa bahay at alam din niyang hindi iyon si Juanita. Bumangon ang matanda at kinuha ang punyal. Sumisilip muna ang matanda sa siwang ng pinto. Laking gulat at napatras agad itong si Lola dahil may mga mata rin na nakasilip sa siwang. Diyos ko, mahabaging langit. Sambit ng matanda sa kanyang sarili. Tinanong ni Lola kung sino ang nasa labas. Subalit tumugon ito ng mahinang pagtawa. Alauna ng hapon, ngunit may mga aswang na umaatake sa kanilang bahay. Dahil sa ayaw pagbuksan ng matanda, ay inuga-uga nila ang bahay. Kinakalampag at binabato ng kung ano. Hanggang sa may nakapansin ng mga kapitbahay. Kahit ang mga ito ay nagtago na rin dahil sa takot. Gawa nga ng mga ingay ay nagising ang dalawang apo ng matanda. Habang pilit hinaharangan ni Lola Goyang ang pinto, ay binuksan naman ng magkapatid ang bintana ng kwarto at sumilip ito sa labas. Nang biglang hinila sila ng isa pang lalaking aswang. Bumagsak ang magkapatid sa lupa at nag-iyakan ang mga ito. Narinig naman ng matanda ang iyakan ng mga apo. Agad siyang pumunta sa kwarto, ngunit wala na ang mga apo. At nang dumungaw siya sa bintana, ay nakita niya na binugbog na ng dalawang aswang ang binatang apo. Mula sa kwarto, ay doon lumabas sa likod bahay ang matanda. Sa abot ng kanyang makakaya, ay buong lakas niyang sinaksak ang aswang sa tagiliran gamit ang punyal na gawa sa buto ng antingero. Agad na paangil ang nilalang at napahawak ito sa punyal na nakatarak sa kanyang gilid. Habang mabilis naman na nakakapit ang isa pang aswang kay Lola at sinakmal sa leeg ang matanda. At hinugot ang lalamunan nito na agad niyang ikinabagsak at nawalan na ng buhay ang matanda. Sinunod naman ng aswang ang dalawang binata. Hinawakan niya ito sa ulo at inumpog sa isa't isa. Sinaksak din ito sa dibdib at hinugot ang mga puso na agad namang nilantakan ng aswang. Habang ang aswang na nakasaksak ang punyal ay nakadapa na sa lupa at naghihingalo. Hinawakan ito ng kasama at nang napagtanto na hindi na ito magtatagal ay iniwan na lang ito. Umalis ang aswang kasabay ang isa pang aswang na babae na simula't umpisa ay nanonood lang sa di kalayuan. Ang tanging saksi sa pangyayari ay ang mag-asawa na malapit sa kanilang bahay. Samantala, habang nagsasara na ng tindahan si Juanita, ay may binatilyong
humahangos na nagbigay alam tungkol sa nangyari sa kanyang lola. Wala nang salita ay tumakbo na ang dalaga patungo sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang minuto ay nakita niya ang mga kapitbahay na nagkumpulan sa kanilang bakuran. Pilit na itinatanggi sa sarili ang posibleng nangyari sa kanyang pamilya. Marahang lumapit si Juanita habang malungkot ang mga mukha ng tao na napatingin sa kanya. Unang tumambad sa dalaga ang mga kapatid na nakahandusay na sa lupa at nagkalat ang mga dugo nito. Sumunod naman ay ang lola niya na ganoon rin ang sitwasyon. Hindi na nakalapit pa ang dalaga. Napaluhod ito sa lupa at sumigaw ng malakas. Isang sigaw ng purong paghihinagpis at galit. Sa isang iglap ay muling iniwan si Juanita ng mga mahal niya sa buhay. Ilang saglit pa ay gumapang sa dugo ni Juanita at niyakap ang mga kapatid na patuloy pa rin sa pag-iyak. Muling gumapang si Juanita at tumungo sa kanyang lola. Yakap-yakap niya ang tatlong nilalang na siya na lamang sana ang natira. Hanggang sa napatingin si Juanita sa isa pang nakadapa. Agad niya itong nilapitan at hinawakan sa ulo. Pinilit niyang inalam kung nasa ng mga kasamahan ngunit tanging pagngisi lamang ang itinugon ng aswang. Sa tindi ng galit ni Juanita ay pinihit niya ang ulo nito at nabaliktad na agad ikinamatay ng aswang. Kinuha niya ang punyal na nakatarak sa tagiliran nito. Nang mahimasmasan ay dinala ng mga kapitbahay si Juanita sa beranda at doon inilahad ng mag-asawa ang kanilang nakita. Sa gabi mismo ng unang lamay ay nagulantang ang lahat nang biglang may lumapag na nilalang sa bakuran ng bahay. Isang babae na may sungay at may pakpak ng paniki. Nagpulasan ang mga tao. Ang iba ay tumakbo sa di malamang direksyon, gawa ng matinding takot. Ang iba naman ay pumasok at nagsiksikan sa loob ng bahay. Humahalakhak pa ang aswang sa naging akto ng mga tao. Sumunod nito ay ang malakas na kalabog sa bubong. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ay tahimik lang si Juanita na nakaupo at nakatitig sa nakaburol na pamilya. Hanggang sa biglang tumayo si Juanita at tumalon ito papunta ng bubong. Wasak ang mga nipa kasabay sa pagsunggab ng dalaga sa lalaking aswang na naroon sa itaas. Bumagsak sa lupa at kitang-kita ng mga tao kung papaano binugbog ng dalaga ang aswang na walang kalaban-laban. Matapos lamang ang halos 2 minuto ay nagkalasog-lasog na ang katawan nito at bilang panghuli ay hinila niya ang aswang papunta sa harapan ng babaeng aswang at mabilis na hinugot ni Juanita ang ulo nito at inihagis sa paanan ng babaeng aswang na kung tawagin ay bangkilan. Nanlaki ang mga mata nito dahil sa ginawa ni Juanita. Sino kang demonyo ka? At ano ang kasalanan ng pamilya ko? Bakit mo sila pinatay? Madiin na wika ng antingera. Nais ko lang mabura ang mga kagaya mong balakid sa aming layunin dito sa mundo. Tugon dito ng bangkilan. At nais ko din na mabura ang mga demonyong katulad mo. Sambit dito ni Juanita.
Dito nagtagisan ng lakas ang dalawang nilalang. Sinalo ni Juanita ang mga kamay ng bangkilan. Buong tapang na hinarap ng antingera ang napakasamang mukha ng aswang. Dagdag pa ang malaahas na dila na kulay lila. Ibinuka ng aswang ang malapad nitong mga pakpak upang tangayin si Juanita, ngunit napigilan ng dalaga ang pag-angat ng aswang. Labis naman itong ikinagalit ng nilalang. Sa ikalawang pagkakataon na humarap si Juanita sa aswang, ay kahit nakatiting na takot, ay wala na itong naramdaman. Diretsyong tingin na tila naglalagablab ang nasilayan ng aswang sa babaeng antingera. Baliwala na rin kay Juanita ang mga atake ng aswang. Pilit itong lumilipad pataas, subalit laging napipigilan ng dalaga sa pamamagitan lamang ng kanyang kamay. Hanggang sa nahawakan na ni Juanita ang pakpak nito at buong lakas na binali. Nagpupumiglas ang bangkilan dahil sa ginawa ni Juanita. Isa akong bangkilan, isang mataas na uri ng aswang. Hindi ako papayag na. Biglang natigilan ang aswang sa kanyang sinasabi. Mula sa likuran na pagkakayapos ni Juanita ng aswang, ay iniharap nito ang kanang kamay at lumabas ang kalis ng engkanto na nagpasindak sa aswang. Labis na sumigaw ng gusto ang nilalang na tila nasisiraan na ng bait. Agad tinapyas ni Juanita ang kanang kamay at pagkabagsak ng putol na bahagi ay naagnas ito na labis na nagpasindak sa bangkilan. Sinunod ng antingera ang kaliwang kamay. Matapos nito ay biglang naglaho ang kalis at nagsimula na rin si Juanita sa pagsapak sa aswang. Sinadya ni Juanita na hindi gumamit ng kalis sa kagustuhang ibubuhos niya sa nilalang ang lahat ng galit sa pagkamatay ng mga natitirang mahal sa buhay. Umiiyak ang babae habang walang habas na pinagsasapak ang aswang, habang ang mga kapitbahay naman ay nagsilabasa na at may hawak ng mga sulo. Hindi na nakaganti pa ang bangkilan. Aminado si Juanita na matindi rin ang kabal nito sa katawan. Ngunit mas pabor sa kanya iyon upang pahirapan pa ng gusto ang aswang. Hinawakan ni Juanita ang matitigas na buhok nito at walang tigil na inihampas ang ulo sa katawan ng malaking puno. Nabiyak na ang bungo ng aswang at wasak na ang mukha nito. Hindi na gumagalaw ang aswang, subalit buhay pa rin ito. Tumayo ang antingera habang bulagta na ang aswang. Marahang umilaw ang kanang kamay at lumabas ang kalis. Buong lakas na itinarak ni Juanita ang mahiwagang sandata sa dibdib ng bangkilan. Tumuwid at nangisay ang katawan ng aswang hanggang sa tuluyan itong nagliyab. Lumakad si Juanita na naliligo ng dugo. Tumungo ito sa kabaong ng kanyang lola. Lumuhod abang nakahawak dito at panay ang pag-iyak. Doon na napagtanto ni Juanita na mag-isa na pala siya sa buhay. At dahil sa wala nang aalalahanin sa buhay, namutawi sa diwa ng babaeng antingera ang pagnanasang tugisin ang lahat ng lahi ng mga aswang. Agad niyang sinimulan ito matapos ang libing ng mga namayapa. Sa liblib na lugar na Ormoc, may maliit na nayo na sinasabing pugad ng mga aswang. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, ay nagsasagawa ng ritual ng pag-aalay ang mga ito. 3 babaeng berhen ang nakatali at nakaiga sa malapad na bato
habang nagkakasiyahan ang mga aswang na nakapalibot dito. Nang biglang may dumating na babae, lakas loob itong pumagitna sa lahat na ikinagulat naman ng mga aswang. Gamit ang mahabang itak, sinugod ng babae ang mga aswang at walang habas na pinagtataga. Nagulantang at nagkagulo ang lahat sa biglang pagdating ni Juanita. Nag-utos agad ang pinuno ng mga aswang na sugurin at huwag buhayin ang mapangahas na nilalang. Ngunit hindi pa man ito matapos ng pagsasalita ay tumarak na sa noo nito ang kalis na agarang ikinaagnas ng katawan nito. Dito na sabay-sabay na sumugod ang mga aswang. Halos kalahati sa mga ito ang bumagsak at dumikit sa lupa matapos ang usal ng sinukuan ni Juanita. Habang ang iba ay patuloy na sinusugod ang dalaga. Animoy mga maliliit na hayop na walang kalaban-laban sa nagwawalang toro. Hanggang sa ang nayon na iyon ay iniwan ni Juanita na nasusunog ng apoy. Lumipas pa ang panahon. Naging bantog ang pangalan ni Juanita, ang babaeng walang takot sa anumang uri ng aswang. Napakatapang man ng tingin ng mga tao sa kanya. Hindi nila alam na ang babaeng mandirigma ay tila isa ng patay. Dahil kung titingnan mo ang kanyang mga mata, ay wala na itong emosyon. Naging manhid na ang dalaga nang dahil sa mga masasakit na karanasan nito. Nang minsang nagkita sila ni Orestes, ay nagulat na lamang ito sa itsura ng dalaga. Isang malakas, matapang at matibay ngunit nababalot ng kalungkutan ang buong pagkatao nito. Naging palatandaan rin ng mga tao na kapag may dilubyo sa lugar, ay pinaniniwala ang nakikipaglaban si Juanita sa mga nilalang ng dilim gamit ang kalis ng engkanto na nagmula pa sa ilalim ng dagat. Kabaryo. Habang lumalayo ang barko na aking sinasakyan paalis ng Ormoc, ay nasa aking malikot na imahinasyon na baka may kinalaman si Juanita sa mga dilubyong nararanasan ng lugar. Ito marahil ang paraan ni Juanita upang ipakita ang pagbuhos ng kanyang emosyon. Mga kabaryo, ang kwento ni Juanita ay nagpapaalala sa atin na kahit sa anumang pagsubok ng buhay ay huwag tayong mawala ng pag-asa. Nagpatuloy man sa buhay si Juanita, pero nabubuhay na lamang siya sa paghihigante at kawalan na ng pag-asa sa buhay. Sana lagi nating tandaan na habang buhay may pag-asa. Hanggang dito na lang ang kwento ni Juanita. Naway meron kayong napulot at nakuhang aral sa kwentong binasa natin ngayong araw. Muli, ako ang inyong lingkod, Kwentong Baryo. Okay, so yun, tapos na po yung kwento natin mga kabaryo. Bago po ang lahat, kinakamusta ko lang yung lahat ng mga kababaryo natin dyan na naapektuhan. Meron ba rito na nasalanta ng bagyong Enteng, no? Sana wala naman, no? Sana okay na yung baha at ulan at malakas na hangin, tapos ligtas ang lahat. Sana yun, okay na yun. Kasi alam naman natin na bagyo, hindi natin may iwasan talaga yan, no? So yun, sana ganun lang yung nangyari. Pero bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa inyo mga kabaryo sa pagsuporta sa ating channel. May gusto lang akong ibalita sa inyo kasi kung siguro
Ang iba rito is nakikinig kay Sir Proy, no? O sa tito ko, yan, si Manlalakbay at si Kwentong Kalakbay. Bali, sa mga susunod na upload po sa Kwentong Kalakbay, ay ako na rin po yung magnanarrate, no? Sana, suportahan nyo pa rin po ako, Kwentong Kalakbay, saka sa ang Manlalakbay kasi si Sir Rene yung nagnanarrate. So ayoko nang pakailaman yun kasi alam niyo naman pag medyo may ahead na sa atin is ginagalang na natin yan, di ba? Pero dito sa Kwentong Kalakbay, ako na po ang magnanarrate sa mga next upload. Sana supportahan nyo pa rin po. Medyo nabibisi na kasi ang aking otits, no? So baka wala na siyang time na mag-narrate kaya sabi niya ako na raw. Total, may tiwala naman daw siya. Saka yun, salamat sa inyo, no? Sinusuportahan nyo pa rin. Nga pala, yun, balik tayo sa kwento. Grabe, no? Napakalakas. Talagang akma yung mandirigma kay Juanita kasi, di ba? Kasi grabe yun lang kasi. Umpisa natin sa mutya ng sinukuan. Alam naman natin na ilang kwento na rito ay gamit ang mutya ng sinukuan na pag binagsak mo sa lupa, didikit yung mga nilalang sa lupa, no? Lalo na kung ayos at tama yung pagpapakain mo ng dasal. Yan. Diba? So, yun. Isa pa. Sorry. Nagkakapi kasi ako eh. Ito yung nakita ko na bago sa atin lahat. Kalis na nagmula sa engkanto. Hindi lang basta nagmula. Kinuha sa ilalim ng dagat. Grabe. Napakalakas. Isipin nyo. Si Lolo, anong pangalan ni Lolo? Basta yung lolo ni Juanita. Lihitimong antingero pero grabe, yung kaibigan niyang engkanto hindi ko malaman kung tamawo ba to o dalakit no. Kasi 'di ba binigyan siya ng ng kalis, no? Saka bago mangyaring mamatay yung lolo ni Juanita, kumbaga hinabilin niya na sa engkanto na parang ito yung apo ko. Siya yung kukuha ng kalis, sa kanya ko ibibigay yung lahat ng karunungang alam ko, no? Saka yun nga, alam naman natin talaga na kapag hindi pa naipapasa yung isang bagay, kahit anong hirap niya na dinaranas, hihintay niya talagang may pasa kasi kagaya ng nangyari sa lolo ni Juanita, di ba? Pagkabigay na pagkabigay, minuto lang. Wala, na parang natulog lang, di ba? Ganun talaga mga kabaryo. Lalo na kung nahanay ka sa kanan, di ba? So, yun. Grabe, no? Saka sana nagtuloy lang tong hindi ko alam kasi kung ano nangyari kay Orestes eh. No, sayang lang din hindi sila nagkatuluyan. Kala ko nga sila na. Kasi antingera. So wala, hindi. Medyo nawala si Orestes sa pakikipaglaban ni Juanita. Although mas malakas na talaga tong si Juanita, 'di ba? Alam nga mismo ni Orestes na mas malakas na sa kanya. So parang ano pang papel ko diyan, 'di ba? Parang kaya niya naman mas higitan yung lakas ko. So siya na. So parang ganun yung nakikita ko. Tapos yun pa kabaryo. Sino dito ang nanggigil? Naagigil, no? May part na naagigil. Alam niyo on saan? Yung sa kapatid ni Juanita. Grabe. Nung nabasa ko yung kanina, nanggigigil ako. Kaya lang kasi hindi natin mayalis eh. Wala tayong magagawa. Kasi nga, para kasing yung kapatid ni Juanita is nabaliw. Parehas yun. Kasi sinubukan nilang maging antingero. Yun nga, hindi kinaya yung kumbaga nagpaparamdam tuwing gabi. Talagang nawala sa katinuan. Tas yun nga, alam nyo na sila ang dahilan, no? Kung bakit namatay itong si Lola Goyang. Well, hindi naman natin masisisi pero yung panggigigil ko nandito pa rin. Sana hindi nalang binuksan, no? Kasi wala namang permiso tong lola ni
ni Juanita sa mga aswang na pumasok kayo. So, magkasiraan man ng bahay. Hanggang doon na lang, saka may magsusumbong at may magsusumbong kay Juanita. So, makauwi man siya, buhay pa. Diba? Wala eh. Nangyari kasi, nagising, binuksan. Nung nabuksan na, wala na. Kumaga yun na yung, alangan naman hayaan ni Lola Goyang. Apo niya rin yun. So, yun. Naagigil lang kasi sana kung nasa ayos lang silang katino, hindi nila magagawa yun, di ba? Yun lang. Para sa akin yun lang. Medyo nanggigil ako ron. Pero the rest okay na okay. Tapos yung kalaban niya rito is bangkilan. Alam naman natin na malakas na uri ng aswang to. Di ba? Hindi basta-basta. Ormok nangyari. So, grabe. Saka yung buto na punyal. Asa na kaya yung mga ganitong gamit ngayon, no? Isipin nyo. Buto ng antingero tapos ginawang punyal. Diba? Napakalakas. Lalo na kung purong antingero yung may-ari ng buto na talagang hindi mo na kailangan linisan o dasalan. Kasi feeling ko buhay na yun eh. So yun. Napakalakas nun para sa akin. At si Juanita kung nasan man ngayon to, kung patay na nga talaga. Hindi natin alam kasi nga ang nagpadala sa atin is nakwentuhan lang ng taga-Ormoc. So yun. Overall, wala na ba akong pupunayin? Wala na, okay na. Napakalakas. Grabe. Hindi ako makaget over kay Juanita. So, yun lang ang rate ko rito sa kwento natin ay 10 out of 10. Alam niyo naman, lagi naman tayong 10 kasi napakalakas at napakaganda. So yun, yung shoutout ko mga kabaryo, babawiin ko na lang sa next upload natin kasi medyo busy pa tayo ngayon at ubos na rin yung time natin at syempre binaharing kami. So magtutulong muna tayo mag-ayos. Nga pala sa mga hindi po nakapag-subscribe sa ating 2.0, yun, may upload na rin tayo ron. Kundi man alternate, at least 4 times a week na lalagyan natin yun ng kwento. Okay ba sa inyo na 12:45? No? Tingin nyo. Kasi sa kwentong baryo natin dito, ang upload natin is 10:45. Tapos doon parang 12:45, 11, 12. 2 hours lang ang pagitan. Okay ba yun o ibaba natin kahit mga 4 o 5 p.m. No? Yun yung gusto kong gawin sana, 4 o 5 p.m. Kaya lang, baka naman masira yung views natin doon. Hindi naman ganun kalaki pero yun nga, syempre gusto ko kasi pag nakinig kayo rito tapos may time pa naman kayo, doon na yung next nyo, di ba? Parang connection yung mangyayari. Hindi 2 times a day yung story natin, no? Tas eto pa, yung kwentong kalakbay. Sabi ko nga kay Otit, ay ko, papalitan pa ba natin ng yan? Ng kabaryo? Hindi. Kalakbay okay na yun. Kasi, wala, yun ay nasimulan niya raw eh. Titingnan natin yung magagawa natin. Tapos yun. Sana pakinggan nyo next upload natin doon. Alam ko, ako na yung magnanarrate sa kwentong kalakbay sa next upload. So, hintayin nyo yun. At doon, magkakaroon din tayo ng shoutout. Kung ayaw ko yung i-shoutout ni Otit, ako nang bahala. Ano kasi yun eh. Medyo, alam niyo na. Siyempre, simpatiko, diba? Hindi ano yun. Kahit nga ako, pinagagalitan tayo nun. Pero yun, okay naman. Para sa akin, okay naman. Tingnan lang natin kung kakayanin pa. Pero feeling ko kaya naman. At meron pa ba? Wala na akong sasabihin. Bali, yun na. Ang next upload natin dito is bukas sa Kwentong Baryo 2.0. Bukas din. May upload tayo bukas. Sa Kwentong Alakbay, tingnan ko ang bukas din. So, 3 story tayo ron. Parang ako na rin, parang ganun na rin kasi boses ko no. Yun, sana supportan nyo. Sa umabot dito sa komento ko na to. Maraming salamat ulit sa sumusuporta. Sa 2.0 saka dito. Tapos yun nga,
Kwentong Kalakbay. Support nyo rin. Yun lang naman mga kabaryo. Wala na. Okay na hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.